Magpapatuloy pa nga ba ang maulang panahon sa mga susunod na araw? Alamin natin ang latest mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Maraming salamat, Pia. Magandang gabi mga kapuso. Lalo pang lumakas ang bagyong Falcon habang kumikilos sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli po itong namataan ng Pag-asa sa layong 1,205 kilometers silangan ng Central Luzon. Kumikilos yan pahilaga sa bilis na 20 kilometers per hour at inaasahang lalakas pa ito bilang isang typhoon sa mga susunod na araw, lalo't yan po'y nananatili sa Philippine Sea. Ayon sa Pag-asa, mababa naman ang tsansa nitong maglandfall o tumama sa anumang bahagi ng ating bansa at hindi rin po gaano magtatagal dito sa loob ng PAR dahil posibleng lumabas din yan pagsapit ng Lunes o kaya naman ay sa Martes. Pero yung trafo, yung extension ng bagyong Falcon umaabot na dito sa bahagi ng Visayas at isa pa pinalalakas din po ng bagyong Falcon itong hanging habagat o yung southwest monsoon. Kaya naman asahan po natin na uulanin pa rin ang malaking bahagi ng ating bansa gaya po ng nararanasan natin ngayon. Umaga pa lang bukas, may mga pag-ulan na sa bahagi ng Zambales, ganun din ang Bataan, Pangasinan, pati na rin po dito sa Occidental Mindoro at ganun din ilang bahagi ng Ilocos Region. Sa hapon, halos buong Luzon na po ang uulanin. Kitang-kita nyo po dito sa ating rainfall map. Meron tayong heavy to intense rains dito sa northern at ganun din sa Central Luzon. Yan po yung mga nagkukulay pula at orange dito sa ating rainfall forecast map. Ibig sabihin, mga matitinding buhos ng ulan na posibleng magpabaha o magdulot yan ng mga pagguho ng lupa. Dito naman sa Metro Manila, naku, halos buong araw na naman po mararanasan ng mga pag-ulan bukas, kaya doble ingat pa rin mga kapuso. Posible ring ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, lalong-lalo na ang Western Visayas at ganun din ang Samar at ang Leyte provinces at pati na rin ang ilang bahagi ng Caraga region. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Nakatulong ang mga sunod-sunod na pag-uulan para madagdagan ng tubig sa mga dam reservoir sa bansa ayon sa Pag-asa. Ang Angat Dam nasa 191.70 meters ang antas ng tubig ngayong araw, mas mataas na mahigit 11 meters kaysa minimum operating level nito. Pero ayon sa Pag-asa, kailangan pa rin itong tipirin dahil sa inaasahang epekto ng El Nino sa katapusan ng taon hanggang sa umpisa ng 2024. 2 hanggang 3 malalakas na bagyo pa raw ang kailangan para mapuno ang Angat Dam. Ang Ipod Dam naman, bukas pa rin ang isang gate kanina umaga para sa patuloy na pagpapakawala ng tubig. 3 gate naman ang bukas sa Ambuklao Dam at Bingat Dam sa Benguet. Ang San Roque Dam naman sa Benguet at Pangasinan, kailangan pa raw ng maraming ulan para umabot sa normal high water level. Balik sa normal naman ang level ng tubig sa Bustos Dam sa Bulacan, kaya binawasan na ang nilalabas nitong tubig kaninang umaga. Patuloy po ang paghatid ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa mga sinalanta ng Bagyong Egay. Namahagi na ang GMA Kapuso Foundation ng tulong sa vegetable farmers ng La Trinidad, Benguet kahapon. Patuloy naman ang pag-aabot ng tulong sa Vigan at Bantay, Ilocos Sur ngayong araw. Sa mga nais mag-donate sa Operation Bayanihan, maaaring magdeposito sa bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Metrobank credit cards. Sa mga motorista, ihanda na ang bulsa dahil inaasahan ang big-time oil price hike sa susunod na linggo. At base sa taya ng oil industry source, posibleng tumaas ng 3 pesos and 10 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos ang kada litro ng diesel. 1 peso and 80 centavos hanggang 2 pesos and 20 centavos naman ang posibleng dagdag presyo sa litro ng gasolina. Wag Deal! Marami pa kaming balita dito sa 24 Oras Weekend.